Yan, good morning mga kamaster. Ito po yung ating inayos na dryer. Okay na po siya. Yan po. Yan, okay na po yung kanyang ikot. Ngayon po, ulitin ko po kung paano mag-wirings ng ating isang dryer. Naganda na rin po ko ng ito yung kanyang sirang capacitor dati. Gagamitin natin. Yung timer, yung cord, saka yung kanyang makina po. Tuturo ko po lang ng malinaw na kung paano po i-wirings po itong ating dryer. Yan po. Ngayon po, yung kanina, ang common nito ay kulay blue po. Iba-iba po yung kulay ng ating common, yung kanyang kulay. Ngayon po, ang kanyang common nito, yung pinakababa po, ayun po, yung nakabilog po siya, yung baba. Ayun po yung common niya, yung kulay black. Ayan po. Kanina po, ang common yung inayos natin ay kulay blue. Ngayon po, ito yung kulay black. Ayan po. Para di ka malito, kung sino po yung napaka mababa na nakalagay dito sa kanyang sticker, o kung sino po yung nakabilog, asa po yung kanyang asa po yung kanyang common. Ngayon po, dahil ito yung kanyang common na kulay black, ay igaganon ko lang po siya. Ngayon po, yung dalawang natira, pagsasamahan ko po yan itali. Kasi po, ito po yung kanyang ilagayan ng kanyang capacitor po. Ngayon po, ito yung ating cord. Yan po, yan. Para manilaw na po. Ngayon po, yung isang line ng isang cord natin, kung sino po yung common ng ating motor, doon po natin ilalagay dito sa isa. Yan, ganun lang po. Ganyan lang po. Yan. Kadali-dali lang po yan. Ganyan lang po. Ngayon po, yung dalawang natira na wire ng ating motor, ito po yung sa capacitor. Yan po. Kaya magkabaliktad po yan walang diferensya. Yan po. Lagay natin, ganyan po. Kabaliktad. Yan po, yan. Okay na po yan, no? Ngayon po, may naiwan po na isang cord. Yung isang line ng cord natin. Saan po natin ilalagay? Ngayon po, kukunin po natin yung timer. Ito po yung ating timer. Siyempre, yung timer natin ay dalawang cord din yan. Ayan po. Ayan. Nakasit na po yan, no? Ngayon po, dahil naiwan po yung isang line ng cord natin, yung isang line ng timer, ilagay po natin dito sa isang cord. Ayan. Ayan po. Adi, isa na lang po yung naiwang cord na naman ulit dito sa timer. Ngayon po, saan ba natin ilalagay ito? Siyempre, sa capacitor din. Yan, ito yung capacitor. Pwede dito, pwede rin dito. Pero ang kanyang normal na lagayan nito, kung sino po yung yung pinakamataas na po niya, yung mataas na reading sa taas, ayun po yung kulay gray po. Yun, kulay gray po yung kanyang sa taas. Yan po. Ay, purple. Ito po yung kanyang lagayan. Ito. Yung isang timer. Yan po. Na cord, lagay natin dito sa purple. Yan. Ganyan lang po. Ganun lang po kasimple mag-wirings. Yan po. Kasimple-simple lang po mag-wirings ng ating motor ng dryer. Yan po. Ayos na po siya. Yan lang po. Yan. Basta kung sino po yung common, steady po siya sa isang cord. Ayan po. Yung dalawang wire nito, naka-steady rin dito sa capacitor. Ngayon, yung timer, yung isang line nito ay papuntang yung line ng isang cord. Ngayon, yung line ng isang timer natin, papunta naman sa capacitor. Ayan po. Ganun lang po kadali mag-wirings ng ating motor. Yan po. Yan, ganyan lang po ang naging resulta niya. Mga kamaster, pasensya na po kayo kung medyo maingay po yung ating video kasi po ay nasa
highway po tayo, ayan. Dito po ako nag-aayos ng mga appliances, yan. May bintan na rin po ko, mga electric pad, yan po. Pakita ko lang po yung ating sa pisto, yan po. Nasa highway po tayo. Yan. Highway po tayo. Yan. Maraming salamat po ulit sa atin mga master. Sa ulitin po.